Genesis chapter 3. Ang di pagsunod ng tao. Sa lahat ng hayop na ginawa ni Lord God, ang ahas ang pinakatuso. Isang araw, tinanong ng ahas ang babae, "Sinabi ba talaga ng Diyos na bawal kayong kumain ng kahit anong prutas dito sa garden?" Sumagot ang babae, "Pwede naman namin kainin ng kahit anong prutas dito sa garden, except sa prutas ng punong nasa gitna. Sabi ng Diyos, huwag naming kainin yung prutas ng punong yun. Huwag din daw naming hawakan or else mamamatay kami." Sumagot ang ahas, "Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yun ng Diyos kasi alam niyang kapag kinain niyo yun, magiging parang Diyos kayo. Malalaman niyo kung ano ang mabuti at masama." Tinignan ng babae ang puno at nagandahan siya dito. Mukha ngang masarap kainin ang prutas noon. Naisip din niya, ang sarap sigurong maging matalino. So kumuha siya ng prutas at kinain yun. Binigyan din niya ang asawa niya at kumain din ito. Tapos, namulat ang isip nila at narealize nilang hubad sila. Kaya nagtahi sila ng mga dahon ng fig tree para ipangtakip sa sarili. Nung maggagabi na, narinig nilang naglalakad si Lord God sa garden, kaya nagtago sila sa likod ng mga puno. Pero tinawag ni Lord God ang lalaki. "Nasaan ka?" Sumagot ang lalaki, "Narinig ko po kayong naglalakad sa garden. Natakot ako kaya nagtago ako. Nakahubad po kasi ako." "Sinong may sabing nakahubad ka?" tanong ng Diyos. "Kinain mo ba ang prutas na ipinagbabawal ko?" Sumagot ang lalaki, Kasi po, binigyan ako ng babaeng binigay niya sa akin, kaya kumain ako." Tinanong ni Lord God ang babae, "Bakit mo ginawa?" Sumagot siya, "Niloko po ako ng ahas kaya kumain ako." Ang judgment ng Diyos. Tapos sinabi ni Lord God sa ahas, "Dahil sa ginawa mo, ikaw ang susumpain sa lahat ng mga hayop, maamo man o mabangis. Mula ngayon, ikaw ay gagapang, kakain ka ng alikabok habang buhay. Ikaw at ang babae, aking pag-aawain. Anak mo at anak niya, palagi kong paglalabanin. Tudurugin ng kanyang anak ang iyong ulo, at sa sakong ng anak niya ay tutuklawin mo." At sa babae, ganito ang sinabi niya, "Gagawin kong napakahirap ang iyong pagbubuntis. Yung panganganak mo, gagawin kong sobrang sakit. Pero makasama ang iyong asawa, gugustuhin pa rin. Pangungunahan ka niya at lagi mo siyang susundin." At sinabi niya kay Adam, "Dahil nakinig ka sa asawa mo at kinain ang prutas na pinagbawal ko, susumpain ko ang lupa ng dahil sa iyo. Habang buhay, mahihirapan ka sa pagtatanim para magkaroon ka ng makakain. Tutubo sa lupa, mga tinik at damo, mga ligaw na halaman ang kakainin mo. Pagpapaguran mo ang iyong pagkain hanggang bumalik ka sa lupa kung saan ka nanggaling. Sa lupa ka galing, sa lupa ka rin babalik." Eve ang pinangalan ni Adam sa asawa niya. Dahil siya ang nanay ng lahat ng tao, gumawa si Lord God ng mga damit mula sa balat ng hayop para kay Adam at sa asawa nito, at dinamitan niya sila. Pinalayas sa garden sina Adam at Eve. Pagkatapos, sinabi ni Lord God, "Ngayon, kagaya na natin ang tao kasi alam na nila kung ano ang mabuti at masama. Hindi na sila pwedeng kumain ng prutas ng punong nagbibigay buhay. Kasi pag kumain sila nun, di na sila mamamatay." So, pinalayas sila ni Lord God sa Garden ng Eden at pinabungkal sa kanila ang lupa kung saan sila magmula. Tapos, naglagay ang Diyos ng mga creatures na may pakpak sa bandang east ng garden. Naglagay din siya ng isang nag-aapoy na espada na umiikot sa lahat ng direksyon para walang makalapit sa puno na nagbibigay buhay.